Miss Andrea Brillantes, new boyfriend, abay finlex na ngayon sa social media. Pero base po sa report ay ganito pala kayaman, ano? Ito pong si Francesco 1V Capestrano. Sino nga ba ito? Kilalanin natin at kilatisin natin. So, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. Trending at pinag-uusapan ngayon ng ilan sa mga posts nitong si Miss Andrea Brillantes patungkol po sa kanyang bagong pag-ibig. Matatandaan po natin na the last time po na nagka-boyfriend siya is yung pinakilala niya ay isa pong basketball player. So, dahil po doon, sinabi ni Andrea pagkatapos ng kanilang hiwalayan noon na parang ayaw niya na daw sa mga basketball player. Pero ang ending ay bumagsak na naman siya ngayon sa isang basketball player. Ito pong si Mr. Francesco 1 Capistrano ay isang player po ng JRU, no? Doon po siya, isa siya sa mga magaling na basketball player. So, kilalanin natin dahil kitang-kita po sa mga ebidensya na lumalabas sa mga videos kung gaano ka-in love ngayon itong si Miss Andrea Brillantes or Blight. Si matagal-tagal na rin po talaga na naging single siya. Talagang pinagpahinga niya yung puso niya. After a long years na paghihintay, ay finally nakita natin sa mga mata ni Miss Andrea na sobrang saya niya at hindi niya kayang titigan itong si Francesco 1 Capistrano. So pag-usapan natin to. Sabi niyan, si Francesco 1V Capistrano ay mas kilala sa palayaw na Punky, ay kasalukuyang isa sa pinaka-tinututukan ng netizen at showbiz followers ngayong 2026. Hindi dahil siya ay isang artista, kundi dahil sa kanyang pagiging rumored boyfriend ng kapamilya actress at entrepreneur na si Miss Andrea Brillantes. Isang malaking usapin sa social media at showbiz chismis sa Pilipinas. Pero si Miss Andrea po is hindi na siya part ng ABS kasi parang pumirma na siya ng kontrata sa TV5, no? So I don't think na meron pa siyang contract sa ABS hanggang ngayon. Sabi ng ipinanganak si Mr. Francesco noong December 10, 2004. So, siya po ay mga magte-21-year-old. Kaya noong unang bahagi ng 2026, siya ay 21 years old na taong gulang na mas bata nga kesa kay Andrea Brillantes na 22 years old noong Feb 2026. So, ibig sabihin parang nauna or parang 1 year ahead itong si Miss Andrea Brillantes. So, hindi pa rin nagkakalayo yung kanilang edad. Alam niyo, nung nakita ko po yung itsura nitong si Francesco, sobrang gwapo naman talaga, 'di ba? Nagmula si Francesco sa isang pamilyang kilalang kilala sa kanilang komunidad sa Lucban, Quezon, hindi dahil sila ay mga artista, kundi dahil sa kanilang mga negosyong pinatatakbo ng matagal na panahon. So sinasabi kasi ng ilan na itong si Francesco is talagang meron pong sinabi, no? Kumbaga parang may kaya yung kanilang buhay. May 3 siyang nakatatandang kapatid na sina Francine, Franz Joaquin at Franco Jose. Siya ang bunsong anak sa kanilang pamilya. So, ang kanila pong pinapatakbong business ay isang resort na Batis Aramin Resort and Hotel, kung saan nakikita mo po dito na yung pinag-swimmingan po nila, no? May kita po ninyo yung mga photos diyan kung saan trending po yan, kitang-kita nyo naman si Miss Andrea Brillantes, sobrang sexy. Sabi dito, isa sa pinakapamilyar na negosyo ng kanyang pamilya ay ang Batis Aramin Resort and Hotel, isang matagal ng paboritong destinasyon ng Lucban. Ang resort ay nagsimula bilang picnic host or picnic spot na madalas puntahan ng mga kaibigan at kakilala ng pamilya Balde. Mula roon, unti-unti itong lumago hanggang sa maging isang buong hotel at resort na kilala sa kanyang natural na bukirin, malamig na klima at mga tanawin sa paanan ng Mount Banahaw.
Samantala, ang Batis Aramin Resort ay opisyal ng ilulunsad noong 1997 pa at noong 2025, ipinagdiwang nila ang ika-28 taong operasyon. 28 years na pala na nag-ooperate ito pong Batis Aramin. Bukod sa traditional na resort setup, kamakailan itong nagdagdag ng bagong amenities na tinatawag na Pickleball Paradise, isang covered pickleball court na umani ng interes hindi lamang sa Lukban kundi sa buong Quezon Province. Para sa isang personal at setup na hindi artista, no? So, ito yung kanyang educational background. Sabi dyan, hindi biro ang pinagdaanan ni Francesco pagdating sa edukasyon at professional development. Ayon sa kanyang profile, nagkwento siya na nag-aral siya sa University of California, Los Angeles or UCLA. Hindi po makakapag-aral yan sa ibang bansa kung walang sinabi ang pamilya niyan, 'di ba? And Jose Rizal University or JRU, dito rin niya naging bahagi ng basketball team ng university. Sa kasalukuyan, siya ay nakatala bilang estudyante ng Enderun College, isa sa mga kilalang kolehiyo sa Pilipinas na nagbibigay diin sa kombinasyon ng akademikong takbo at professional na karanasan. Ayon sa kanyang link, inaasahan niyang makakatapos ng kolehiyo pagsapit ng 2028. So which means estudyante pa rin po itong si Mr. Francesco, no? Dahil gagraduate siya this 2028. So kung 2026 ngayon, siya po ay second year college, no? Magta-third year na siya this year. Bukod sa formal na pag-aaral, nakakuha rin siya ng karagdagang training sa larangan ng strategic and creative thinking noong 2024. Nakumpleto niya ang BCG Strategic and Experience Design Job Simulation Program na kilala bilang online professional development workshop na nagbibigay ng exposure sa consulting style problem solving at strategic thinking. Pag binasa mo pa lang yung course niya, grabe na. Hindi na natin maintindihan kung parang pang matalino talaga yung course. And of course, sabi, isa sa pinaka-remarkable na bahagi ng profile ni Francesco ay ang kanyang involvement sa basketball, isang sport na pinalaki siyang mahilig at pinagtutuunan niya ng oras laban sa pag-aaral. So mula August 2021 hanggang 2024, si Francesco ay naglaro bilang isang contractual athlete sa NCAA or National Collegiate Athletic Association of the Philippines. Pagkatapos ng kanyang stint sa NCAA, sumunod siya upang maglaro para sa San Juan Knights, isang koponan sa Maharlika Pilipinas Basketball League or MPBL na kabilang sa North Division. Sa kasalukuyan, bilang estudyante ng Enderun College, bahagi rin siya ng kanilang basketball team na tinawag na Enderun Titans. So talagang doon talaga umikot yung kanyang karera sa pagiging atleta. Karera sa pamilya at early work exposure. Bago pa man na maging isang aktibong basketball at social media si Francesco, ay nagkaroon ng ilang trabaho na nauugnay sa pamilya at hospitality industry. Noong April hanggang September 2018, siya ay nagtrabaho bilang isang part-time operation support staff sa Batis Aramin Resort. So doon po mismo sa kanilang company siya nagtrabaho, doon po sa resort na yon. At talagang, kumbaga parang yun yung training, no? Para po if in any case na kailangan na po nilang i-take over yung business na yon, is alam na nila patakbuhin. So, ganun pala kayaman ang isang, yung karelasyon nitong si Andrea Brillantes, no? Hindi na rin talaga masama. Ito na ata yung pinaka-high profile na naging karelasyon nitong si Miss Andrea Brillantes. Sabi dyan, hindi may tatanggi ng isa sa pinakamalaki at pinakamatinding pinagtutuunan ng pansin ngayon kay Francesco, yung kanyang pinag-uusapang relasyon kay Miss Andrea Brillantes. Isang standout figure na Philippine entertainment scene dahil sa kanyang showbiz career, entrepreneurial endeavors at malakas na social media presence. So, noong December 2025, napansin ng publiko ang ilang larawan at video ni na Andrea at Francesco na magkakasama, kasama ang pamilya at mga kaibigan ni Francesco. Noong January 1, 2026, nag-post si Francesco ng kanyang Instagram story ng larawan nila ni Andrea habang magkasamang sumalubong sa bagong taon sa Bonifacio Global City or BGC sa Taguig. Sa larawan, magkasabay silang nakangiti habang may fireworks sa background at may backdrop
background music na I Love You Secretly mula sa The Miracles na agad nagpasimula ng mga usapan tungkol sa posibleng pagmamahalan. Walang caption na sa nasabing IG story ng basketball player, pero ang tag na ginawa ni Andrea sa isang Christmas New Year's photo dump ay nagpakilala ng isang larawan kung saan hinagkan niya ang isang lalaki na hindi nakikita ang mukha. At ito ay tinag niya sa Instagram account na si Mr. Francesco. So dito na po nagsimula ang lahat, no? Dito na po in-announce nitong si Miss Andrea Brillantes na parang sinasabi niya na she's in relationship with Mr. Francesco, no? So, bukod dito, lumabas din ang mga larawan kung saan si Andrea ay makikitang kasamang pamilya ni Francesco sa Christmas party, pati na rin sa isang pickleball event kasama ang pamilya sa Lokban na lalong nagpasigla sa speculation ng netizen. Sa isang TikTok post si Francesco, sumagot siya sa viral trend na "Have you ever been in love?" O, diba? Sa pamamagitan ng montage sweet moments nila ni na Andrea, may caption na absolutely na nagpakita ng mga seryosong sandali kasama ang actress. Si Andrea mismo ay nag-react sa TikTok post at nagkomenta ng "Pwera usog please lang" na karaniwang sinabi ng mga Pilipino bilang pahayag na sana hindi masira or malasawin or malasin ang isang magandang relasyon. Ang pagpo-post ng ganitong mga video at reaction ay tinuring na marami bilang tahimik ngunit malinaw na pag-amin sa isang romantikong relasyon sa pagitan nila ni Francesco kahit na wala pa itong opisyal na press release or public statement na formal na pagkumpirma. So sa ngayon ay nakikita natin sobrang in love si Miss Andrea Brillantes. Pero syempre, kahit po in love si Andrea, marami pa rin talaga mga bitter sa comment section. Sabi ng iba, ayan na naman. Basketball player na naman ang pinili ni Blight. Basketball player na naman ang karelasyon ni Andrea Brillantes. Pero syempre, pinagtanggol naman siya ng ilang mga fan na sinasabing wala kayong pakialam kung anong choice nito, no? Totoo naman, 'di ba? Wala naman tayo na parang hindi naman niya pwedeng turuan or hindi naman niya pwedeng yun talaga, na-intab siya, wala siya magagawa, diba? Pero syempre, dapat maging lesson din kay Miss Andrea Brillantes na huwag siya magsasalita ng tapos, lalo na siya po ay public figure dahil talagang, talagang tatatak yan sa publiko. So, ano pa man ang mangyari, congratulations Miss Andrea dahil in love si Miss Blight ngayon, 2026. Sabi niya nga, pwera usog. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.